Hindi porket ginol natin at pinangarap natin, yun ang iniloob ng Panginoon sa atin. Sabi mo sa katabi, parang papunta si pastor sa'yo, ingat ka. Masasapul ka dyan. Because what we want and what is right is not always the same. Minsan may kumausap sa akin, after 3 years of settling for less and doing a wrong choice, sabi niya, pastor, nagkamali ako ng pagpili. Pinagpalit ko ang gusto ng Panginoon sa gusto ko lang mangyari. Alam mo, pastor, na-realize ko, nung ako'y nasa maling landas, kinukumbinsi ko ang sarili kong masaya ako. Kinukumbinsi ko ang sarili ko na tama ang naging desisyon ko. Sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, pag nasa tamang choice ka, hindi mo na kailangan kumbinsihin ang sarili mong masaya ka. Kasi sa tamang choice, laging mayroong joy, laging mayroong peace. You're going to be happy. You're going to experience peace. Kaya nga po ang sabi ng writer ng Hebrews, mag-ingat kayo sa tinatawag nilang Esau syndrome. Watch out for the Esau syndrome. How many among you are familiar with that name? Esau. Si Esau, pinagpalit niya yung kanyang birthright para sa lugaw, toko at baboy. Remember that story? Gutom na gutom siya. Nagluluto yung kanyang kapatid ng lugaw. Sabi niya, ibenta, bigay mo sa akin yung lugaw. I'm gonna die, mamamatay na ako sa gutom. Which is not true, by the way. Which is not true, by the way. Pero he's so desperate, pinagpalit niya yung kanyang blessing and birthright para sa lugaw and stew. Sabi ng writer ng Hebrews, ingat kayo sa ganyan. Yung pinagpapalit nyo, yung God's lifelong gift in exchange for your short-term appetite. We all know na si Esau, pinagsisihan niya ang kanyang impulsive act at ginusto niya yung blessing na binigay niya in the first place, pero huli na ang lahat. Magandang paalala para sa bawat isa sa atin, lagi po tayong may dalawang pagpili. We always have 2 choices. Life or death. Curse or blessing. Eternal, temporal, ultimate, or immediate. You can live a worried life, but you don't have to. You can live an anxious life, but you don't have to. You can die with sickness, but you don't have to. God will never say something that He will not deliver. Kapag ipinangako ng Panginoon that I'm the God that healeth thee, and you believe it, and you make it personal in your life, by the grace of God, naniniwala tayo. Kaya i-perform ng ating Panginoon. All you have to do is make the promises of God personal in your life. Make it personal. My faith can move mountains. Make it personal, kapatid. The path of the righteous gets brighter and brighter. Make it personal in your life. God is the one who can deliver me. God is the one who can protect me. Talk about more on the promise than the problem. Talk about more on the promise than the Goliaths in your life. And believe that what He said in His word, He shall fulfill. Question, kapag ba binigay ng Panginoon sa iyo, kahit parang ayaw mo, magtitiwala ka ba na ginawa to at inalaw ng Panginoon to para sa iyong kapakinabangan? Amen, Pastor. I agree. Ang tawag ko dito, may tinatawag akong a la carte Christianity. Yung parang pag nasa Jollibee ka, pipili ka ng gusto mo. Soup, chicken joy, burger steak, siomai. Sa Jollibee, may siomai na sila. Ang pinakamasayang bubuyog sa buong Pilipinas, di ba? I call it a la carte Christianity na minsan tayo, pag binuksan natin ang Word of God, gusto natin a la carte lang. Oy, I want this verse. I want this promise. Lord, I believe in this promise. Lord, I will follow this. Pray always. I follow this. Love your enemy. Lord, ex mo na to. Kalasin mo na to. Lord, punitin na natin to. Hindi natin to gusto. Ang tawag ko dyan, a la carte Christianity. Susundin lang natin yung gusto nating sundin. Na wala tayong tiwala sa Panginoon na lahat ng sinabi niya sa kanyang salita ay makakabuti para sa atin. Meron niya ako nabalita ang isang restaurant. Doon daw sa restaurant, may mga high-end, fine dining restaurant na walang menu. Pag upo mo, hindi ikaw ang order ng pagkain. Naka-prepare na yung 4-course or 5-course meal na kakainin mo. You just have to wait for the food. You don't know what the food is. Hindi mo nga kayang i-pronounce yung mga pagkain na yon. Hindi yun ang pinili mo. Napansin niyo yun sa mga fine dining. Ano to? Chinquasi. Hindi mo kayang i-pronounce pero kinakain mo. Masyado kang tiwala sa chef na yung kanyang ihahanda ay good for you kahit hindi yun ang pinili mo. Sabi ko nga sa sarili ko, magbabayad ka ng malaki para sa pagkain hindi mo pinili. Parang lugi yata yun ah. Pero masyadong mataas ang tiwala nila na ang chef na ito ay reliable, na hindi ito nagluluto, na hindi pasok sa iyong panlasa. That every time mag-o-offer siya ng something, it is for your good. Pinabuti, pinaghandaan, hinanda specifically para sa iyo. Kung may tiwala tayo sa chef,
Nauupo na lang tayo at mag-aantay na lang tayo kung ano ihahaing kakainin natin. Ba't hindi natin kayang magtiwala sa ating Panginoon na kung ano man ang ilalaw niya mga challenges in our life, ay alam niyang para sa ating ikabubuti. We should trust God more kesa sa mga in-offer ng mundong ito. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. At kapag pinangako ng Panginoon, kapatid, I tell you this, you are a product of a promise. In fact, I can be bold to say this, kahit ako man, alam ko, produkto ako ng panalangin ng ibang tao na nauna sa akin. Ikaw din, produkto ka ng ibang taong nanalangin, na matagal ka na nilang ini-invite sa church, Lord, kailan ba? Siya na ba? And finally, you are here. You are an answer to somebody else's prayer. You are a miracle. Sabi mo nga sa katabi mo, milagro ka. Pinili ka, hindi ka pinagpilian. Amen? Amen? It is good. A land flowing with milk and honey. That God is going to prepare you from here to there. Pero minsan, gusto ni Satan ayawan natin ng here para magmadali tayo there. Kaya alam nyo mga kapatid, nakakalungkot man sabihin, pero marami talaga pong mga Christians sa katulad natin ang nadaya ng kaaway. Mas pinili nila yung pangako ng mundo kesa sa pangako ng Panginoon. Naalala nyo last Sunday sa pinag-aralan natin? Naalala nyo pa po ba yung message natin last Sunday? Sino yung nag-abandona kay Apostle Paul? Pinili niya yung mundo kesa sa misyon at pagtawag ng Panginoon sa kanya. Si Demas. Naalala nyo si Demas? Di ba? Pinili niya ang mundo kesa sa mga bagay na para sa Panginoon. Bakit natin ipagpapalit? Sabi ko nga lagi, minsan hindi mo rin masisisi ang mga dinaya at naloko kasi hindi naman nila alam na naloko sila, dinaya sila. Kasi kung alam mong dinaya ka, hindi na daya yun. Daya. Naunawaan niyo yung sinasabi ko? Pero minsan nalalaman na lang nating nalokot na daya tayo pagtapos na. Pag nakita na natin at hinarvest na natin yung consequences ng ating maling pagpili, ganyan ang nangyari kay Eva at Adan eh. Naalala niyo yung story ni Eva at Adan? Nung lumabas yung ahas at si Satanas nagkatawang ahas at nakipag-usap kay Eva? Kaya hindi lahat na nakipag-usap sa inyo, dapat kinakausap niyo. Oh. Baka ahas na yan. Amen? Tignan niyo to ha. Napakatindi kasi si Eve, niloko, dinaya. Amen? Pinagmukhang tama yung mali. Tignan niyo to. Ang sabi ng verse 1 in Genesis chapter 3, fasten your seatbelt, we're gonna land the plane. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord had made. Sabi niya sa babae, did God really say that you must not eat from any tree in the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, and you will die. Tingnan niyo yung atake ni Satan dito ha. Isa sa mga instruction ng Panginoon, nung nilikha ng Lord si Adam and Eve, nilagay sila sa Garden of Eden, at binigyan sila ng Lord ng provision, food to eat. So, nag-create ang Lord ng mga trees dun sa garden, na sabi ng maraming Bible scholars, sa Garden of Eden, merong at least 8,000 kinds of trees in the Garden of Eden alone. Ang daming binigay, pero sabi ng Lord, ang daming yung pwedeng kainin, pero itong puno na ito, huwag niyong gagalawin. Huwag niyong kakainin, or else you will die. Pero napansin niyo kung ano yung, ang dami namang option, pero kung ano yung bawal, yun talaga yung parang gustong-gusto natin, Parang laging dinadivert ni Satan yung ating atensyon dun sa pinagbawal kesa sa pinahintulot. Kaya tuloy, pag lagi ka nakafocus sa bawal kesa sa pinahintulot, parang lumalabas tuloy na si Lord madamot. Parang lumalabas tuloy na si Lord may wini-withhold sa atin. Kaya si Satan biglang pumasok. Kinausap niya. Itong si Eva, sabi niya, did God really say? Ahas nga eh. Did God really say na hindi nyo? Tignan nyo ha, sinabi ba talaga ng Diyos na bawal nyong kainin ang bunga ng mga punong ito? Mali yung tanong eh. Kasi ang sinasabi ni Satan, bawal ba talagang kainin? Deception yan. Ano sabi ni Eva? Hindi naman. Shadow ka naman. Hindi naman. Sinabi ng Lord, pwede namin kainin ang lahat maliban dito sa isa. Bawal namin hawakan, bawal namin kainin, or else we will die. Tignan nyo ang sagot ng kaaway. Verse 4, no. You will not certainly die. Hindi ka mamamatay.
For God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Verse 6. So when the woman saw that the fruit of the tree was good for food, pleasing to the eye, desirable for gaining wisdom, she took some, ate it, and she also gave to her husband. Kaya kami mga lalaki, sunod lang kami na sunod. Sige, kailangan niya, okay. Tignan nyo ha. Tignan nyo yung progression. Tuwan-tuwa ako sa progression nito eh. Kasi tignan nyo. Nung una, bago siya tanungin ni Satan, alam niyang bawal. Hindi niya hinahawakan, hindi niya nilalapitan, hindi niya kinakain. Then kinausap siya ng sabi niya, did God really say na bawal niyong kainin ang lahat ng mga punong ito? Hindi naman. Inalaw naman ng Lord ang lahat, wag lang dito sa isang to. Kasi mamamatay daw kami. Hindi totoo yan. Hindi ka mamamatay. Takot lang ang Diyos kasi magiging parang kawangis ka niya. Alam mo ang kahulugan ng tama at mali. Then all of a sudden, tignan yung verse 6, show up on the screen. Bigla nagbago at nag-shift. Sa verse 6, ang sabi, when the woman saw that the fruit was good, pleasing to the eyes. Now, tignan nyo ha. Nung una, ayaw niya. Nung una, alam niyang mali. Pero dahil nakapag-usap siya kay Satanas, nabago yung perspective niya. It only takes one conversation to change her perspective. Kasi, pinagmukha ni Satan, may nililihim ang Diyos sa inyo. May pinagdadamot siya sa inyo. Ayaw niya lang kainin kasi magiging kawangis kayo ng Diyos na alam niyo ang katotohanan. Siguro sabi ni Eva, o nga no, talaga bang sinabi nga ng Panginoon? Then all of a sudden, yung ayaw niya, ngayon, gustong-gusto niya. What happened in between? What happened in between? You know, one thing that I think what happened in between is this. Ipinakita ni Satan kay Eva, ito yung nawawala mo pag di mo yung kinain. Magiging kawangis ka ng Diyos. Alam mo ang katotohanan ng tama at mali. Parang sinasabi ni Satan, kainin mo na yan. So parang in-emphasize ni Satan, you have the choice to eat that here. Pero hindi in-emphasize ni Satan yung implication ng decision niya here, there. Na kapag kinain niya itong bunga ng kaalaman ng tama at mali, magkakaroon sila ng spiritual separation sa ating Panginoon. Para bagang sinasabi ni Satan, gawin mo na. Okay lang yan. The enemy made her realize that here is good. Pero ang enemy hindi pinakita sa kanya yung implication ng kanyang decision here, there. Yan ang deception ng marami kasama ko that we fall into. Nakakala natin yung decision natin here will not implicate us for what's going to happen there. Tingnan nyo ang sabi ng kaaway, did God really say? Kasi i-challenge ni Satan yung alam mong salita ng Panginoon. Alam niya eh. Kaya tanong ni Satan, talaga bang sinabi? Ikaw naman, oo nga no, sinabi nga ba? Nararanasan nyo ba minsan yun? Yung kabisado nyo naman, tapos bigla sasabihin, sure ka ba? Oo nga no, sure nga ba ako? Diba bigla kang napapatanong din sa sarili mo, sure na, kaya po mga kapatid, going to church, listening to the Word of God, reading the Bible is an important aspect of our Christianity. You know why? Because by reading the Word of God, nalalaman mo kung ano yung tama at mali. Nalalaman mo kung anong kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos. Huwag lang po kayo mag-rely sa sinasabi ni Pastor Stephen o sinasabi ng kahit sinong preacher. Mag-rely kayo rito, kami nagkakamali, pero ito po ang ating tanggulan. Ito po ang basihan ng ating mga pananampalataya. Because if you are not in the Word of God, yung pera mas matimbang kaysa pagtawag. Yung pangarap mas matimbang kaysa sa purpose. Yung kasalanan mas matimbang kaysa sa freedom na ino-offer ng ating Panginoon. Always choose Jesus. Kasi ang mga pangako ni Satanas, empty. Pero ang pangako ng Diyos, full. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. And as I close this, that's in Genesis, the first book of the Old Testament. Let us fast forward to the first book of the New Testament, Matthew. And this is interesting. Yung strategy ni Satan sa Genesis, hindi nagbago pagdating ng Matthew. This time, kaharap niya ang ating Panginoong Jesus at sinubukan niyang i-tempt ang ating Panginoon. Gutom na gutom si Jesus sapagkat siya ay nagkatawang tao. Ang sabi ni Satan sa kanya, can you turn these stones into bread? Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ang tao hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita. Tingnan nyo, eternal ang purpose ng eternal. Kundi sa salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon.
Pangalawa, dinala siya ni Satan sa ibabaw ng isang building. At sabi niya, tumalon ka nga dito. Di ba nangako ang Panginoon that He will give His angels charge over you? Tingnan niyo, kahit si Satan, alam niya yung Bible verse. Alam niyo po ba na yung salita na yung He will give His angels charge over you? Nasa Bible yan sa Old Testament. Tayo hindi natin alam. Buti pa si Satan alam niya. Kaya hindi lahat na nagko-quote ng verse dapat pinapaniwalaan. Kahit si Satan nagko-quote din ng verse, pero tinitwist niya. Sabi niya sa Panginoon, di ba pag nagpatihulog ka, nangako ang Diyos that He will give His angels to rescue you? Kung ikaw si Jesus, kung nagpadaig si Jesus sa temptasyon, o nga, no? Nangako naman na sasabihin ako, then let's do it. Pero hindi ginawa ng Panginoon. And then, verse 8. And again, everybody say again. Wala nang lakas. Everybody say again. Again. The devil took him to a very high mountain, watch this, and showed him all the kingdoms of the world and all their splendor. Verse 9, ang sabi ni Satan kay Jesus, lahat to, bibigay ko to sa'yo kung yuyukod ka sa aking harapan. Nakita niyo po? Hindi niyo nakita. Ulitin natin. Si Satan, dinala si Jesus sa ibabaw ng bundok. Ipinakita lahat ng yaman ng mundo with all its splendor. Ang sabi ni Satan, lahat yan, ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay yuyukod sa akin. Nakita niyo? Hindi niyo pa rin nakita. Si Satan, dinala ang ating Panginoong Hesus, Pag-Hesus sa bundok. Pinakita lahat ng yaman ng mundo. Sabi ni Satan, ibibigay ko ang lahat ng yan sa iyo. How dare he? Ibibigay niya kay Jesus yung yaman ng mundo. Anong authority niya para ibigay yung bagay na hindi naman kanya? At sa Panginoon naman talaga in the first place? Anong sinasabi ko sa inyo mga kapatid? Di ba nangako si Satan, pero yung pangako niya empty? Wala siyang authority i-fulfill at ibigay yun. Puro pangako, puro mabubulaklak na salita, pero hindi yun ang tunay na pangako ng Panginoon sa atin. Ano, pag yumuko daw sa'yo, ibibigay mo, akin to eh. Ano problema mo? Kaya ating Panginoong Hesus, hindi siya nagpapadaig dito. Bakit mga kapatid? Ang pangako ng tao, ang pangako ng mundo will always come up short. But the promises of God will always exceed our expectation. Amen mga kapatid. Kaya kung si Satan nangangako sa inyo, gawin mo to. Huwag ka magsimba, masasaya buhay mo. Huwag kang lumapit sa Diyos, mas magiging malaya ang pakiramdam ng buhay mo. Anong alam ni Satan sa kalayaan? Ano yung sinasabi niya magiging malaya ka? Hindi siya ang source ng freedom. Kalokohan yun. Si Jesus ang nagbibigay ng kalayaan. Kaya pag pinangakuan ka ni Satanas, kaya kitang bigyan ng joy. Anong kaya mo akong bigyan ng joy? Si Lord lang ang kayang magbigay sa akin ng joy. Hindi ka makakapag-manufacture ng joy. Hindi ka makakapag-manufacture ng happiness. Only God is the source of joy. Kaya mo akong bigyan ng kama, pero hindi mo ako kayang bigyan ng tulog. Kaya mo akong bigyan ng pagkain, pero hindi mo ako kayang bigyan ng appetite. Because food doesn't guarantee appetite. Minsan napakasarap ng pagkain natin, wala tayong gana. Minsan ang ganda ng kama natin, hindi tayo makatulog. Because only Jesus can give you something that this world cannot give. Believe in the Lord. Walang authority si Satan mangako sa'yo. Don't fall into that trap. And believe in the promises of God in your life. Because this word has an authority to say, I am the God that healeth thee. That when you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid, for I am with you. When you go through the waters, you will not be drowned. When you go through the fire, you will not be burned. Blessings and mercies shall follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever. If the Lord is your shepherd, you will lack nothing. God is able to do immeasurably above and beyond what you could think or imagine. I am the God who will supply all your needs according to His riches in Christ Jesus, in His glory. Hallelujah! Believe in the promises of God. Hindi sa pandaraya ng kaaway, hindi sa temporal things, sa eternal things. Hindi po ninyo pagsisisihan ang lahat ng bagay na inilaan nyo para sa Diyos.